Hello! Meron na naman ako sa inyong gustong i-share. Dito sa Japan, may mga ganitong mga gum. Itong gum na to, bagay na bagay to sa mga inaantok kagaya ko. Tingnan mo yung mata ko, pulang-pula sa antok. Ngayon, itong gum na to, mayroon siyang nakakatuwang bagay sa loob. Buksan na natin. Di push siya. Maganda po itong gamitin, dalhin sa mga sasakyan. Di ba sasakyan natin mayroong mga lalagyan ng inumin, yung holder, drink holder, pwede mo siya dong ilagay. Tapos, one push lang po yan. Chum! Yan. Tapos sa loob niya may nakita po kayong papel. May papel yan. So, hindi po ito memo. Hindi po ito papel para sulatan. Ito po ay ginagamit pagkatapos nyo pong kumain ng gum. Bawal po kasi dito magtatapong ka basta-basta ng pinagkainan mo na bubble gum. So, meron silang papel. Dito nyo po ibabalot yung gum nyo. Saka nyo po itatapon sa basurahan. So, wag po kayo magtatapon sa labas kasi kung mapapansin nyo, wala pong mga basurahan dito sa tabi-tabi. So, kailangan lagi kayong may dalang plastic bag. So, pag pupunta kayo dito, dapat may dala kayong sarili nyong mga plastic bag na lalagyan nyo ng mga tissue, mga ganito, mga dumi. Huwag kayong basta-basta magtatapon sa mga daan dito, ha? So, itong gum na to is maanghang. May mataas ang caffeine nito, kaya nakalagay pampagising. So, para kang uminom ng kape. So, pag nagpunta kayo dito sa Japan, hanapin nyo yung mga ganitong gum na pampagising. Pagka inaantok kayo, bili kayo. Meron din po na hindi ganito kalaki na gum. Meron po siya na 10 piraso lang. Ito kasi marami siyang laman. Mga ilan kaya ito? By grams kasi yung timbang nito. So, hindi natin alam kung ilan yung laman nito. So, later, bibilangin ko kung ilan. Okay, sana may natutunan kayo. Tandaan nyo, huwag kayong magtatapon ng pinagkainan nyo na bubble gum sa mga daan dito. Meron siyang kasamang papel sa loob. Yan po yung gagamitin nyo para ibalot yung gum, saka nyo po itapon sa basurahan. Okay?